yun nga, delay. Wala pa yung bahay niya. Nandito tayo ngayon sa Linville Heights, San Pablo. Ayan. Ang mga bahay dito ay Zarina, single attached. Another project po ito ni Linville. Ngayon lang ako nakarating dito kasi nga, ang pinofocus kong project sa ngayon, yung nandun sa area ng Batangas. Kasi yun yung lugar na familiar ako. Nagwo-worry kasi ako kapag medyo malayo yung location ng subdivision, baka hindi ko maservisan ng maayos yung client. Pero nangyari kasi dito, kaya nakarating ako dito sa Linville Heights, San Pablo, kasi yung client, siya na mismo yung namili ng location. And since may contact naman kami with the developer, sinend niya sa akin yung details, then pinorward ko dun sa client. So, hintayin po natin yung ating client. Wala pa po siya. Way back March 2025, nagkaroon ako ng client dito. Client ko siya from Linville, kaya lang ibang location. Then nag-transfer siya dito, hindi ko alam. Siya na yung nakipag-transact sa office. Sinabi niya na lang sa akin, approve na yung request niya to transfer. So, tingnan natin yung construction update ng bahay niya. Kasi sabi, dito, yung target completion date ng bahay ay December 2025. Tingnan natin kung ano na yung itsura ngayon. So, ito yung mapa natin. Yung mga blue ay sold na. Meron yan dito sa kabilang page, medyo mahangin lang. May available doon. So, ito yung entrance, daan. Tapos, ito yung block 6. Block 9 yung client natin. Block 6. Block 7. Ayan. So, nasan ang block 9? Ay, parang wala pang nakatayo. Tignan natin. Tanongin natin. Bawal na atang pumunta dun sa area. Ito yung block 7. So, may mga na-construct na naman sila. Ito, block 6. Tapos sa una, meron na din. Pero yung bahay ng client natin, block 7, block 8, block 9. So, saka pa yung kanya. Mukhang, yun nga, delay. Wala pa yung bahay niya. I-update natin siya. Then, coordinate tayo kay developer nung bagong timeline. Yung timeline na December na sinabi ko, galing siya dun sa developer mismo. Dun sa approved amendment form niya. So, dun ko siya nabasa. Yung delay sa construction, yan yung isa sa nagiging problema sa pagbili ng bahay. So, kapag nangyari yan, dyan nagsisimula na nagagalit yung client kasi hindi mga expectation versus reality, hindi na meet yung timeline na inaasahan nila. Pag nangyari yan, syempre natin mapipigilan, minsan talagang magagalit ng client. Kahit kami na-experience namin yan, nagkaroon din ng delay sa turnover ng sarili naming bahay. Pero yung best thing na maganda nyong gawin ay makipag-coordinate directly with the developer. Mag-email kayo or puntahan nyo, tawagan nyo, itanong nyo ano nangyari, bakit nagkaroon ng delay, at ano yung bagong projection nila. So, pag sinabi nila, like ito, nagsabi sila ng expected house completion ay December 2025. So, mag-expect talaga kayo na hindi siya matuturn over specific yung time na yon. Meron kayong pa-buffer na ilang buwan. Kaya nga sa mga client ko, sinasabi ko talaga na kapag sinabi ni developer na ang house construction ay matatapos ng ganitong buwan, sineset ko na yung expectation nila na baka possible additional 6 months or mag-expect kayo ng medyo matidelay kasi bihira talaga yung developer na nakakamit ng projection ng completion ng bahay. At least kapag medyo alam ng client na ay possible magka-delay, hindi siya ganung ma-irate. Yung client kaya lang naman siya nagagalit kapag hindi sila aware. Pero ganun pa man, best thing talagang gawin, makipag-coordinate sa developer at tanungin sila ng bagong timeline. Ano yung reason, bakit na-delay? Hanggang ngayon wala pa rin yung ating client. So yung location pala nito, ang ganda. Ngayon ko lang nakita. Ang lapit lang niya sa SM San Pablo. Ay, ito na ata yung client. Hi po! Hindi po ma'am. May unit po kayo doon. Ay, buti po tapos na. So siya pala ay nakabili na dito sa Block 6. So kakatuwa kasi tapos na yung bahay niya. Parang siya ay nagbibisi-bisita. Kamusta na yung kanyang bahay. Yung client pala natin, OFW are. Ang kasamahan natin ngayon ay yung nanay niya na representative niya. Galing pa sila ng Cavite. Buti kay Linville, pumapayag sila na pumasok yung mga buyers na tingnan yung ongoing construction. Kasi sa ibang developer talagang hindi. Magugulat ka na lang na, ay, ito pala yung bahay ko. Patawagan ka na lang nila na, ay, tapos na po yung bahay niyo. Ito na po siya. Wala pa rin yung ating client.
Tawagan ko na yung client ko dito sa Block 9. Alam na pala niya na delay yung house construction. Tapos na-update na rin pala siya na developer na baka daw first to second quarter yung bagong projection. So tingnan natin. Pero sabi ko sa kanya sa itsura baka mag-expect siya hanggang third quarter. Kasi wala pa eh. Siyempre, kapag tapos na yung bahay, huwag siya mag-expect na move-in ka agad. Kahit nakita niya 100% constructed na yung bahay, hindi po ganun. Kailangan ma-approve muna siya ni Pag-ibig sa kanyang housing loan bago ka makapag-move in. Kapag na-approve ka na, aayusin pa ni developer yung turnover paper mo. Kapag naayos na niya, tatawagan ka niya for schedule ng house inspection. Kapag okay na sa'yo yung bahay, yun, pwede ka na mag-move in. Pero kapag kasi ang bahay natatenga ng ilang buwan, nagkakaroon na talaga siya ng repair. Dumi-dumi yung tiles, nagkakaroon siya ng mga cracks, or basta kung ano man, yun yung pansin ko. Kapag yung bahay hindi agad nalilipatan, walang nakatira, nagkakaroon talaga siya ng mga repair. Yun yung napapansin ko. Kaya lang, syempre may mga prosesong sinusunod. Hindi pwede na porke tapos na yung bahay, lilipatan mo na agad. Yun. So, susundin natin yung proseso. Hindi ka talaga sa pagbili ng property, kapag pre-selling, kailangan talaga matyaga ka, maghintay. Tulad ngayon, hinihintay ko yung client, kailangan matyaga ako maghintay. Kailangan matyaga tayo maghintay. Yan. So, maaga lang talaga ako. Ayan. Ang usapan talaga namin, 10 a.m. pa. So, 9:50 pa lang naman ngayon. Ayoko kasing malilate. Or kapag malilate ako, magsasabi talaga ako agad dun sa client na baka malilate ako, ganyan. Natayin siya. Hello po, good morning po. Bali po ay single attach. Yan, so corner lot po ito. Inner po is ganito po siya. Yung regular lot po ay 80 square meter. Pag turnover po siya, complete na, may tiles, may bedroom partition, and yung lahat po ng partition niya ay concrete din. Gusto na nilang i-hold yung unit, kaya lang strict ceiling din, hindi sila nagpapahold ng unit. Kailangan merong requirements. So, kukunin niya yung requirements and then papa-evaluate muna sila, then diretso reservation na. So, ito nga pala yung bahay na tinignan nila. So, Zerina Premium, available ito sa mga Linville projects. Meron din yan sa Lipa. Yan, 80 square meter ang lote. Yung space niya sa gilid. Then, meron siyang space sa likod. Ang presyo niya dito kay Linville Heights, San Pablo, ay 2.5 million. Complete ang turnover, may tiles, tapos ito yung toilet and bath. Yan. Itanggal yung pinto. Before kayo mag-accept ng unit, make sure po na malinis at maayos yung bahay before nyo tanggapin ang pinto. Dito sa second floor, nakatiles na rin siya. And meron siya 2 bedrooms. Yan. So, complete yung ating division. Yan. So, bedroom 1 and 2. From above, ito yung space. Sa likod, and ito naman sa side. Yan. Malis na yung ating client. Ayan. So, katatapos lang ng aming house viewing. Sisend niya sa akin yung requirements niya. Yung process natin is evaluation before siya mag-reserve. Balik na tayo sa Lipa City. Kung gusto niyo rin makakita ng mga ganitong bahay, ayan, mag-message lang kayo sa akin at mag-schedule tayo ng house viewing. Bye!